Mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-business. Maulang araw po sa ating lahat. Naimbag nga aldaw kada kayo amin nga. Mga ka-business, masyado po akong emotional kasi kagabi po kasi natutulog ako. Napaniginipan ko po siya. Importante po sa buhay ko to, mahal na mahal ko po ito. Nakakamiss po kasi ilang taon na rin po kami hindi nagkikita. Baka sabihin nyo ka-business, yung pagkakry ko ay tema-tema lang dahil sa vlog, hindi po. Kilala nyo naman po si Mengay, di ba? Iyakin. Napaniginipan ko po kasi siya dahil sa lakas ng ulan, na madaling araw po kasi gising pa po ako. Kachat ko pa nga po si Junjun tsaka si Mika. Hindi pa man ko po nakakausap pero naiiyak na ako. Sana po makakausap ko po siya ngayon. Pero online naman po siya. Mga business, so, sobrang miss ko po. Mahalaga sa buhay ko at mahal na mahal ko po talaga itong taong kakausapin ko. Namimiss ko na po siya. Gusto ko na po siyang mayakap. Kaya lang po medyo malayo kung pupuntahan. Kaya maraming salamat sa pamamagitan po ng cellphone ngayon, ng gadget, at makakausap na po natin yung mga mahal natin sa buhay. Lalo na po hanggang chat lang or text mo lang sila lagi na nagkakaroon ng ibang palitan ng message, ganun, nakakamusta, pero hindi talaga sa personal. Pero dahil po sa cellphone, nakikita na natin ngayon yung mahal natin sa buhay, tapos na isasabit po natin yung nasa loob ng puso natin. Lalo na maganda yung pinagsamahan nyo, tapos maganda yung pagsasamahan. Miss ko na po talaga itong kakausapin kong tao. Dahil sa haba po ng taon na ilang taon ko po siya hindi nakita. Kaya siguro nagiging emotional po ako. Hindi po ako marunong magkunwari, lalo na po sa pag-iyak. Nasa puso ko po yun. Kaya kung sabihin pa po ng viewers, ng manonood na may content lang, hindi po. Yung pagluha ko po, totoo po ito. Wala po ito sa puso ko. Miss ko na po talaga siya, mga ka-business. Kung bubuksan niyo po yung puso ko, titignan niyo. Totoo po ito. Totoo. Hindi halong kahit ikan ka plastic ka. Sana po, mga ka-business, maunawaan niyo po yung nararamdaman ko kung bakit pa ako umiiyak. Sana huwag kayong mag-isip ng ito si Mengay, artista talaga ito yung lalo na sa pag-iyak, ganun kasi hindi po, totoo po ako. Kaya mga business, samahan niyo po ako sa pakikipag-usap ko po sa kanya. Kung pwede lang pong pumasok sa cellphone para lang pumayakap po talaga siya, gagawin ko po. Mahal na mahal ko po talaga ito. Isa lang po siya sa buhay ko. Kahit na sabihin niyo man sa sarili niyo, ganun din po kayo, mararamdaman niyo rin po ito. Wala pong iba po kayong masasabi sa magiging reaction po ng video ko. Sana panoorin niyo po hanggang sa matapos. Hindi ko pa mo siya nakakausap pero pumapatak na po yung luha ko.
Siguro po ito po yung pagluha ng kasiyahan, pangulila. Dahil mahal na mahal niyo po yung taong kakausapin niyo. Samahan niyo po ako mga kabisnes sa pakikipag-usap ko po sa taong mahal ko. So yun po mga ka-business. Yun nga yung ano, doon sa tatay ni Mengay ay matagal-tagal na rin kami talaga hindi nakauwi doon. Mga before pa mag pandemic yun eh. Kami nakakapasyal doon sa kanila. Matagal na panahon na mga ka-business. Review ko nga yung video. Hindi ko rin napansin. Di man marinig mga ka-business. Sabi ko paano naman to? Ipats natin sa vlog ito. Di man marinig yung boses. Ano siya? Parang maga yung mukha niya. Di ba? Kita mo maga. Hindi ganun yung mukha ni tatay. Eh anong pasyon mo? Eh siyempre mga business malayo pa yung ano natin. Iniisip ko nga kasi may estudyante din ako. Yun na nga. Buti sana kung magagampanan Kaya ni nito. tatay pag biyahe kang ganyan na naman. May dala ka na naman maliit. Iniisip ko nga itong mga bata. Katulad Tustia. Kung umaga yung pasok ko na. Pero ang pampangin ni tatay pumasyal ka raw. Hindi naman niya ako inuuligang pumasyal dahil alam niya may ma-interfere. Yung bang nila bilang anak. Kung nga, napansin ko nga sa inyong dalawa. Labing iiyak na. Kahit si ate, sabi nga niya sa akin, ba't umiiyak sa amin guys? Dala siguro ng ano, pag-ulila sa kanila. 2018, hindi na tayo nakapunta, 18, masib. Mga, ang pagkakanta na ko nang nakarating tayo doon sa kila tatay, mga 2014 pa. Maliit pa sa kanya. Hindi, nung pumunta tayo kila tatay, pagkamatay ni ano yun, ni nanay. Ano yung birthday Kaya lang ni mga Makmak? business, hindi ko nabata. Birthday ni Makmak April 12. Natandaan mo ba yung pumunta. yung pagkamatay ni nanay, di ba? No. Nandun tayo. Isang ano pa to si Maliit pa si Nay, Kia. si Kia, ano pa lang mga 2 years old siguro. pero ang liit pa, mga ganito pa halos yun. Natandaan mo yung hindi ka mapangga. Sagasaan Oo, yun. na sinaloko. Oo nga, hindi sinalo, hinila kita, ganun. Oo, hindi. Mga Parang kabisnes, kung- hinagip siya ng hangin. Kung Mga- sumigaw ka. Nung mga time na yun, nung si Lutang to nung tumawid sa kalsada, kasi nga, pinuntahan namin yung ospital na doon sa yung pinamatay rin. Oo, yung mga record kasi ng nanay niya dahil namatay nga ang nanay niya sa mga pagkakataon yun. Tumawag nun si ate ng 11. Kumuha tayo doon ng mga record doon sa ano ni nanay. Oo, ng tanghali. 11 ng tanghali. Tumawag siya. Humihinga pa si nanay noon. Death Tumawag certificate siya. ba yun? Death certificate makabis ng pinuntahan namin doon sa ospital. Tapos, noong 12, tumawag na siya na tinanggal na yung tubo. Saka tayo pumunta doon para asikasuhin yung mga papel kasi ang asawa niya
di ba may asawa siyang iba, Mhm. yung death certificate, inaano, kung sino yung, tawag nito, may tawag nun dare, beneficiary. Kung sino ang beneficiary. Kasi si nanay may naiwang card member siya. Meron Oo. siyang matatanggap na burial. Mm. Tapos yung matitira doon sa beneficiary. Yun yung kaya tayo pinauwi. Mm. Kasi kasi si kuya din hindi makontak. Yun eh. Tapos, kamutik na akong masagasaan, di ba pagtawid ko, Mm. sumigaw ka. Kunting-kunti na lang yung motor. Buhok na lang talaga mga ka-business. Katawan Dalawa na. pa kami ni Kia noon. Kung nasagasaan si Mingay, Baksak, tatama din ang bata kasi sa ibang tatalsik yung sasakyan. bata, siguro tatalsik yun eh, kasi yung impact malakas. Yun eh. Si Kia pa yun, maliit kasi laki nito lang. Siya, maliit pa talaga. Kaya Parang ano pa lang siya. sumigaw ako tapos nahawakan ko si Mingay, nahila ako. Dumaan yung, at saka yung dumaan yung motorsingle yung lakas. Kumbaga Yung mga sumingit time yung niya motor eh. Sumingit yung Sumingit. motor. Yeah, basta yun yung time na yun. So, ibig sabihin, mga, pagpalagay natin mga 6, 7 months din, mga gitong edad si Tinay, si ano, si Kia yun. Ilang taon na si Tinay, si Kia. Ayun. 9 years old na yan eh. So, ibig sabihin, mga 8. Ay, alam ko na pa. 2016 namatay si nanay. Wala pang 1 year old si Kia. Ano sabi ko eh. So, ibig sabihin, 60, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 8 years lang. Oh, ganun na po katagal mga ka-business na hindi naka-uwi si Mingay doon sa mismong lugar nila. Bagaman may mga video call naman, kaya lang matagal na talagang, siyempre iba kasi yung personal ka doon na makikita mo sila, mabanding mo sila doon sa loob ng isang pero araw. yung mga anak ko po, miss na niya yung lola niya. Kaya ang plano namin mga ka-business, baka itong darating na namin sa Huran, baka full force kami, pupunta kami doon. Papasyala namin si tatay kasi nami-miss din ng mga bata eh, ng lolo nila, mga ka-business. Dahil matagal na rin talaga, sa tagal lang na panahon. Bagaman oo, may mga video call na yan. Pero iba pa rin kasi yung banding na nandun personal kayo nagkikita, nag-usap-usap, nagkakaharap-harap. Nandun yung mga tiyahin niya, yung kapatid niya, tapos tatay. Si tatay nga may, siyempre matanda na po mga ka-business. Naawa ko sa kanya. Ilang taon na si tatay? 78 na. 78. Eh, hinayaan ko wala sila nag-usap kahapon ng gabi. Eh, ngayon, nag-emotional itong isa. Eh, Ang pilit ko nga po mga kabisnes na hindi umiyak eh. Pero, kaya ayaw man tatay nung umiiyak ka kasi alam ni tatay na himatayin ito eh. Eh, yun nga lang. Eh, siyempre, yun maiwasan din yun kasi. Ngayon nga, na ano ko na sinundot ko siya ngayon, ano bang desisyon mo eh. Medyo malayo pa ang sahuran kasi kung maka-uwi. Eh, hintay na lang siguro natin na ano, yung darating na sahuran para maka-uwi tayo. sana hindi bagyo kasi may bagyo na. Yun na nga eh, may bagyo pati mga ka-business eh. Tapos exam pa. Bakit matagal-tagal pa naman yun, mga ilang buwan pa. Exam pa. May exam pa si Kia, no? 24. Ha? 22. Kuya, ako hindi ako nakatulog. Inisip mo tatay mo. Kasi nung kausap ko siya yung pag-upo niya, ganun, ang tigas. Di ba sabi niya nga, Eh, ganun talaga eh. Siyempre, hindi na natin maipagkaila yan at si tatay talaga eh, matanda na talaga. Eh, yung sabi, diyan na, lalabas na talaga yung mga, kung ano-anong mga naramdaman sa katawan. May edad na. Tapos, nabanggit niya pa sa iyo, ano siya, diabetic ata siya? diabetes siya. O diabetic pa siya. Ano niya, nagagamutan siya, Nag-maintenance. nag-maintenance na siya. May maintenance din siya sa ano. Eh, tayo naman, kami naman mga ka-business, napaabutan naman niya, kaya lang mga 1,000 lang ata napadala, ano. Saan siya? Siyempre,
kami rin ay talagang ano rin, ngayon pa ay hindi pa naman tayo ganun ka hindi pa naman ganun ka laki ang ating kinikita sa YouTube mga ka-business. No, yun nga, sabi sa madali sabi, tsaga-tsaga lang muna, tiis-tiis lang din muna sila. Pero itong yun nga, napag-usapan namin, Mengay, na bakasyon man lang tayo, kahit paano mabanding man lang yung tatay mo. Kasi may edad na yung tatay mo, siyempre hindi natin alam ang panahon mga ka-business. Dahil hindi natin maipagkailaw o lingid sa kaalaman matanda na talaga tatay mo. Habang malakas-lakas pa ba? Malapit lang yan. Kung tutusin, Las Piñas lang yan. Kumpara doon sa akin, Mindanao. Sa akin talaga, pag wala kang libu-libong pira, hindi ka makakauwi doon. Pero plano pa lang, magkano nang babayaran mo? Siyempre, alam naman, uwi ka rin hanggang pamasahe lang. Siyempre, may excess money ka rin. Mas malayo yung sa akin. Yung sa'yo, kung tutusin, kayang uwian yan. Makakauwi ka kung gusto mo talaga. Uwi ako antayin mo ako lagaan mo si tatay. Sabi mo si Ate Malo mo na bagay mga kabisnes, nandun yung kapatid nila. Hindi ba po Yung kami kapatid ni magkakapatid? Mengay na panganay ba si Ate Malo? Sinundan ko. Babali, pangalawa sa bunso, ano ba? Sumunod ako sa kanya. Ako, may suyo. Ikaw man ang bunso, siya muna bago ikaw. Ano po kami magkakapatid 5. 3 babae po, 2 lalaki. Ngayon ay 3 na lang po kaming buhay, yung 2 po patay. Ang kinamatay ni ate, lumaki yung siya na sobrang laki. Wala na. Binawi na siya naman. Si kuya naman, nagpabunot lang ng ngipin. Namatay din kasi hindi niya pinansin. naubusan. Nagbe-bleeding na pala yung ano niya. Ito, nung naubusan na siya ng dugo, hindi niya sinasabi sa pamilya niya. Hindi siya nakakain na ba siya. Hindi niya sinasabi na ganun yung nararamdaman niya. Kasi yung ngipin niya daw sobrang sakit. Tapos yung ulo niya parang inuuntol na nagpurpa siya na ganun na. Hindi na kinaya ng gamot kahit anong gamot. Pinagpa siya na bunutin. Pumirma yung mga anak niya tsaka asawa niya dun sa Bulacan. Pagdating sa bahay, 1 week lang tayo si pandemic din. Pandemic. O di pa paano, di anong pasya mo? Sana makauwi ako. Sana makauwi din. Sama kayo. Habang wala pa ako, alagaan mo muna si tatay. Mga kabis, may asawa naman po si tatay. Siyempre, matanda na rin yan. Matanda na Wala rin. po silang anak mo asawa. Yung asawa niya ng pangalawa. Tapos, ano lang, ang trabaho. Kasi si tatay, hindi na po talaga nakakapagtrabaho yun. Ang tatay ko po niya pa kasi pagpunta, siya po yung bata pa kami. Nagtitinda po siya ng asin sa Makati para lang mapag-aral. Sila po niya. Nakatuwa rin yun. Pag umuwi yun, nabuhay lang ako dun sa nagtitinda ng asin ni tatay. Grabe. Proud akong naging tatay ko yun. Kasi napakabait, mahal. Lahat ng anak niya, mahal na mahal niya, pero ano nga, tumatanda. Nawawala ng lakas. Magtawa ako nun, pag-uwi yung galing ng Makati. Hindi man niya kayang bumili ng prutas na ang tawag nito? Mamahalin. Mangga. Na as in walang butas, walang sira. Bibili siya ng tumpok-tumpok. Tapos saging na, ano yun 2.15? Ganyan, yung tumpok-tumpok ko kaya. Yung bang mga, ano na yun kumbaga sa madaling sabi, yung mga overripe na. Toktuwa Kasi po ako niyan. Sobrang mura na kasi yun, bagsak presyo na Opo. Sobrang toktuwa po ako niyan. Kasi iuwi niya yan sa akin. Tapos lapit pa lang siya. Bibigay pa lang niya yung pera niya sa sa asawa niya. Sabi niya, Ane, bigyan mo si Mengay dyan ng si Tanining ng Maria. Tuwang-tuwa na po ako yan. Napakabait na ama.
po ako napalo kahit sa beses. No? Hindi po ako nakatikim ng palo doon sa tatay. Na proud ako doon din ng tatay ko. Yan mo tayo. Makaluwag-luwag lang. Susuporta po ako sa gamot. Ingatan mo yung sarili mo tayo. Palagi kang kakain ng marami. Yung mga bawal, huwag mo kainin tayo ha. Tapos, huwag kang mag-alala tayo. Pag makasahod kami, aabot po ako sa inyo. Kahit hindi man po makasahod, kung may pera po kami extra. Papasyalan na lang talaga natin kami, sa magbibigay po kami. Pero pasyalan pag na lang natin. ngayong sahuran or papasyal po kami ng mga apo nyo. Para maano din na may apat na to. Lalo na ako kasi ko makatatay ako Lalo na yung nag-aaral ako, sobrang siya yung kinisig ko na Siyempre, magluto. bunso ka kaya kumbaga, iba talaga ang feeling pag bunso no? Kung sabihin nila magpapalit ng tatay, hindi ko pagpapalit yung tatay ko. Kahit mahirap lang yun. Sa magkakapatid po kasi, magkakapatid po sila, 12. 12 po sila magkakapatid. Si tatay po yung panganay na Pero lalaki. believe din ako sa mga sa dami din nila Pero ang pinagtataka ko lang din Kasi nung araw daw po, kapag marami kang anak, mayaman ka na ngayon. Yun ang sabi ng matatanda. Ngayon naman, pag marami kang anak ngayon. Pambira. Oo, sabi yun talaga ng mga auntie ko. Totoo naman Sabi niya, nung araw, sabi nila, Ito yun kasi sila si Papa, ang dami na 13 yan sila si Papa Tapos ang buhay sa kanila 10 silang magkakapatid. sila naman lahat buhay, yung 12 na magkakapatid na yun. Bali, ang tatay ko yung pangalawang panganay. Lalaki siya. Siya yung panganay na lalaki. Ang panganay nila is babae. Pero, siya yung hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Kasi inuna niya muna yung mga kapatid niya. Kasi mga ka-business, ko lang din maalala ko lang din. Sa lahat talaga ng magkakapatid, si tatay lang ang medyo nasa mababang uri kasi ang lahat ng mga kapatid niya gusto po ng Ang gaganda na po ng bahay. ang sabihin na natin Yung mga sa anak na terminong pagtapos. may kaya talaga kasi yung buong Manuyo? Hindi, Las Piñas. Hindi yung subdivision Hindi, dyan. yung sa Manuyo, pero maraming sa Jollibee. Oo. Halos yung buong Manuyo niyan, halos makamag-anak niya. Yung isang buong subdivision talaga mga kabisnes, sila mga mga kamag-anak sila. Ang dami talaga, sobrang dami. Mga Santiago family, ang dami nila guys. Opo, at saka doon din po sa bahay ng tatay ko, dulo po yung bahay niya. Bali compound din po sila. Yung bahay po ni tatay, magkakatabi po sila ng mga kapatid niya. Pero siya po yung pinakabahay na hindi pinalad na. Yung mga kapatid niya, mga third floor, mga second floor. Oo nga na, kasi ako saksi akong buhay yung mga business. Sabi ko nga, bakit ganun? Ang mga kapatid ni tatay, ang gaganda ng kalagayan. Sadyang napaka may mga sasakyan, ang gaganda ng buhay. Tapos sila magkakamag-anak sa isang subdivision. Sa isang gate lang po. Yung subdivision na yon, halos karamihan puros mga kamag-anak. Ito po, meron na tayong t-shirts. Alright. So maraming nag-aabang nito mga ka-business. Ito na po ang t-shirt ng ka-business official Papa Dean's TV. Ayan po, Banat Bira. Napakaganda po ng kanyang disenyo mga ka-business at ang tela po napakataas ng uri ng kanyang kalidad. Mga ka-business naming minamahal, meron pong available na mga iba't ibang sizes katulad ng XXL, XL, large, at meron ding medium at syempre sa mga katulad ni Bookie. Meron po yan mga ka-business naming minamahal. Siguradong hindi lamang kayo mag-i-enjoy sa quality ng ating merch kundi
andun pa yung makakatulong kayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Ayan po mga ka-business, ito po yung ating magagamit sa pang-araw-araw na buhay natin sa car and motor na accessories. Oh, wow. Ayan, meron po tayong tire block, meron din po tayong magic gatas mga ka-business, ito po yung pampakintab. At meron din tayong pampabango ng sa helmet, no po. And pwede nyo pong i-check yung ating mga produktong ito sa ating official website, ang kabusinessofficial.com. Lahat po ito ginagamit ng ka-business family at yun, karentesadong epektibo mga ka-business. Po, mga ka-business, meron din tayo bagong produkto ngayon. Ito po ang warts removal. Uy. Po, yan. At saka meron din po siyang cream. Effective din po yung mga ka-business. Konting patak nyo lang po. Antayin nyo lang siyang matuyo at siguradong warts removal agad. Wow. At meron din po tayo hair grower. Ito po yung pang-patubo ng buhok. Sa mga nagkakaroon po ng hair loss, try niyo po mga ka-business, subukan ang ating hair grower. At meron din po tayong panibagong coffee. Ito po ang ating insulin coffee. Para po ito sa mga diabetic na person. Yan. Insulin green coffee with banaba, ampalaya, turmeric, mangosteen, agaricus, mushroom, moringa, lemongrass, green coffee bean, and non-dairy creamer. At meron din po siyang stevia mga ka-business. Super effective din po ito mga ka-business sa mga diabetic po. Pangbawas din po ito sa mga cholesterol. Kaya please po, mga ka-business, try nyo po. Insulin Green Coffee. Alright, at syempre naman po mga ka-business naming minamahal, huwag natin kalimutan ang vitamin C ng ka-business family. Shield C+. Pagka meron ka nito, siguradong protect todo. So right mga ka-business naming minamahal, ano pa inaantay nyo? Please, bumili na kayo ng mga produktong inendorso ng ka-business family. Hindi lamang para mapanatili ang good health ng buong pamilya, kundi syempre makakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Yes po, alright. At meron pa, dadagdag ko lang mga ka-business, kung gusto nyong pumuti at lalong gumapot, gumanda, meron po tayong bagong produkto, ang Bandara Revitalizing Set na. Oh, wow. Ayan, abin nyo na po mga ka-business at siguradong epektibo rin. So yan ang mga ka-business naming minamahal. Please, avail natin ang mga produktong inendorso ng ka-business family. So yun na, tuloy na panonood. Bira, Banat. Anak nila lahat mula sa tuhod. Kilala pa nila yung mga Natatandaan sa ko tuhod. pa nga eh. Tandaan pa nila eh. Tatandaan ko Pambira. pa nga po mga ka-business nung kabataan ko. Tuwang-tuwa na po ako pag meron akong damit na nanggaling sa kamag-anak ko. Kasi hindi po kami nakakabili ng bagong damit. So, halimbawa, yung tita ko, may anak siyang babae. Hindi din niya yun. Tapos pinaglumaan na naman ng isang anak. Bago po mapupunta sa akin, ilang taon na po yun nakasuot. Tuwang-tuwa na po ako niyan. Kasi nung araw po ganun eh. Hindi naman uso yung mga... Hindi uso nung kapanahunan po natin ng 40s na puro bago. Ngayon po kasi marami na po nagsusulputan ng mga damit na magaganda, nakakabili ka na kahit mumurahin. Doon po nung nasa kabataan ako, tuwang-tuwa na po talaga ako. Halimbawa, meron siyang sapatos, bag. Tuwang-tuwa na po ako, nabibigyan ako ng use. Pero napakapalad po ng mga bata ngayon sa panahon ngayon. Kasi po, katulad yan sa amin, napakapalad namin na punta kami sa ka-business family dahil yung mga bata namin nakakaranas ng brand new, mga branded pa po galing ibang bansa. Lalo na po sa mga sponsor po na nagbibigay po sa amin lahat ng KB family. Napakapalad po namin kasi andyan kayo. Kasi hindi po namin kaya yun eh, na bumili ng mga branded, ng ganun kamamahal. Sabi ko nga po sa inyo mga ka-business, nagkaroon ako ng damit. Sanay na tayo sa mga bangga-bangkitang damit lang. Nagkaroon po ako ng damit na mamahalin galing po kay ate ka-business. Nung buntis pa po ako noon na binilan kami lahat nila Nilka, nila Junjun.
Ang halaga po ng damit ay 650. Sa totoo lang, hindi po ako nakakabili ng ganun mga ka-business. Kasi po, okay na sa akin yung mga mumurahin lang at 250. yun, ganun po. 300 nga, mabigat na sa bulsa kasi. Napakatawa po kami na. Sanay na kami sa mga ganung mga damit lang, Kaya, yung simple lang. Napakapalad po namin, napunta po kami sa ka-business Kaya, family. Sobrang napakapalad po namin kasi hindi po ako materialistic na tao. Sa totoo lang po, aminin ko po. Kung ano lang po yung meron sa akin, kontento po ako. Kaya yung mga anak ko, laki pasasalamat po nila kasi nabiyayaan sila ng mga taong mababait, may ganito ang puso na nagbibigay po ng mga gamit sa kanila. Lalo na po yung mga sapatos, Ate Lulu, kay Tita B, kay Ma'am Shasha, kay Nakakatuwa Ma'am nga. ng Hawaii, lahat po, si Tita Ganda. Thank you sa inyo po lahat na nagbigay po ng mga gamit po at mga na-sponsor po. Kasi dati-rati, bili lang kami sa bangkita mga business na mga short na halagang 150, short na. Yung 300. Pero wala na rin 150 ngayon eh, short no? Meron pa yung mga short na Maninipis. pang kay Papa Dins, kay Bruce Dave na maninipis. Maninipis. Yung kalamak-mak, yung mga Pero uso ngayon. yung short talaga na pwede panlakad, Nasa ano na yan? 500 na rin eh. Yung mga side pocket mo, yung binili ko ng mga dati pa, 350 yan eh. 350 oh. Di ba pare-pareho? So noon kasi nung medyo matagal-tagal na panahon na, makabili na kami ng 150, okay na talaga yon. Kaya kung bibili ka doon sa mga branded mga business doon sa mga SM, naku, Mahal. napakamahal. Yung mga Adidas nila na pinapadala ni Ma'am Lulu, naku. So, Kaya lahat po presyo na doon sa na binigay niyo po sa amin, mga sapatos na yan, di man kami nakasuot Thankful ng po mga kami ganyan dyan. na sobrang mamahalin po namin yan at lagi niyo po makikita. may pangalan yung Adidas, pero hindi siya original. Yung bang mga class A, class B, Class A, Class B. mga ganun lang. Kaya nung napunta kami sa ka-business official, ka-business family, nagpasalamat talaga kami ng marami kasi andun lahat ng Nagmahal sa amin. nakatanggap ba kami ng mga lahat na mula sa mga damit, yun nga, minsan na-sponsoran ka ng pera. Bayad ng ano. Grabe, ngayon lang namin naranasan itong ganito mga ka-business eh. Kasi dati wala naman kami ganito. So, hindi po namin nabanggit sa pagpapasalamat namin. Pasensya na po kasi hindi na po namin maalala. Maraming salamat po sa inyo. Pasensya na po ngayon, naging emotional lang po ako kasi na... Hindi kasi napag-usapan nga lang namin mga ka-business eh, dahil nga neto ay nag-video call silang mag-ama. Ngayon, ni-review ko nga yung video, di man maintindihan, wala mang boses. Yan nga, sabi ko sa kanya, ano bang pasya mo, wala pang mamasi tayong malayo pang katapusan, rinduhan. Nagpaabot pala siya, pagbili ni tatay ng gamot. Kaya tanong ko nga, sabi ko baka meron ka sa mga barangay, di ba? Meron yan meron yan yung kung sa ubo, meron po mga kamis, kung ang sakit niya talaga ay positibo siyang masakit siya sa yung TB, ay matik yun, sa barangay meron po yan, libre na po yan, libre naman po yan. Yung diabetic niya, hindi ko lang alam kung may libre ba sa barangay ng gano'n, kasi Hindi, ang sabi niya kasi, may gamot ba sa diabetic? Ininom na ang gamot? maintenance daw niya, inaantay ko pa nga yung ano ni ate. Maintenance daw niya kada isang linggo. Hindi ko nga maintindihan yung pag-uusap nyo, hindi man marinig. Ano po kasi mga nakamute business, yung tatay ko po kasi may pagkabingin. Hindi, kasi nireview ko mga business, kasi nga, iniwanan ko sila, nag-usap ko sila. Nung nireview ko yung video mga business, hindi ko maintindihan kung ano yung pinag-usapan na kasi wala mang boses. Tapos, kinalkal ko dyan sa cellphone kung bakit, baka may i-on lang, wala talaga. Uwi tayo sa kasyon tayo sa tatay. Kasi ako, kung paano nakapag-kasyon ako mga business sa pamagitan ni ka-business official. Naka-uwi ako sa amin. Yun talaga malupit kasi how many years kami hindi nakita ni mama. Sila tagal-tagal na rin. 8 taon na rin ang nakalipas. Samantala, yung dito lang sa metro kung tutusin.
dahil nga sa yung bang siyempre may kinakaharap nga yung mga gampanin din sa pamilya na hindi nangyayaring makauwi agad. Tsaka may video call naman kasi. Pero para sa akin kasi iba kasi yung makapiling mo sila ng personal. Iba kasi yun eh. Mayakap mo sila ng personal. Makumusta mo ng personal, magkukwentuhan, bandingan, habang kumakain, kukwentuhan, mga kamag-anak. Pero di ba masaya din mga kabisnes pagka ganyan. Kaya yun ang sinabi ko sa kanya, sige, ngayong katapusan, pasyalan natin tatay mo. Nakakabait yun si tatay. Mabait yung tatay nito eh. Wala rin ako masabi nun. Yun nga, ganun talaga ang buhay. Meron pa din siya sa'yo, nagkakanya ka, di ba? Oo, nung malaman niya na masakit ako mga business, miyak yun. Hindi po siya makapaniwala. Hindi siya makapaniwala kasi nga bata pa ako. Samantala siya nga 78 na, hindi siya nakaranas ng ganitong sakit. Tapos pag nagbibideo ko lang, ako na yung tatanungin ikaw. Imbis na yung anak niya. Kamusta na siya ng Jennifer? Ako ang tinatanong lagi eh. Kasi mahal ako nun tatay. Mahal ako ng tatay na yun. Kaya tay, shout out sa tay. Hintay lang tayo ha. Kay pupunta kami dyan. Tay, sabihin sa'yo ni ate, mapapanood mo to kasi subscriber naman si ate. Mahal na mahal kita tayo. Sobrang mahal na mahal kita. Proud ko ako na naging tatay ko. Hindi nyo man kami napag-aral ng napagtapos magkakapatid. Pero dito po sa puso na pinakamagiting kang tatay sa akin. Kasi mahal na mahal ka din namin. At mahal na mahal ka ng mga apo. Haba pang buhay mo tayo para sa mga apo. Mahal na mahal ka namin tayo. Miss you. Iyak talaga ako. Kasi baka misis wala nakas ako nanay, tatay na lang. Kaya, Baliktad naman. Ako naman na business. Wala na rin akong tatay. Nanay na lang. Kasi, yun nga rin. Tatay ko namatay mga business. Bata pa. 58, 58. no? Tapos si nanay ko 58 din po namatay. Bata pa si Papa. Yung kinamatay ng papa niya po. Heart attack. Si nanay naman po, sa atay. Ang kinamatay niya, nadurog na po yung atay. May tawag na yun, nakalimutan ko. Sa tatay ko, ano lang yun eh, naligo lang siya ng umaga. Tapos umakyat sa taas kasi may taas yung bahay, may second floor. Pag akyat doon sa taas, parang hinihingal. Nung hinihingal, bagong ligo yun. Tapos siya naligo, akyat sa taas. Pag akyat sa taas, parang hapong-hapo, hiningal. Tapos hindi naka-recover mga kabisnes. Nagtuloy-tuloy, parang siyang heart attack siya. Dire-diretso, natake siya. Pagbagsak, dire-diretso yun. Hindi talaga naka-recover mga kabisnes. On the spot, doon pagbagsak niya doon. Ano lang, minuto lang daw ata. So, ang nakasaksi nun yung isang tsuhin ko. Yung kapatid din niya. Ano palang anak natin nun? Si Juan Dudong, pa lang, Makmak pa lang. Jamela, Makmak pa si lang mali. Makmak at saka si Makmak. Denden. Si Denden mag-1 year old. Hindi pa siya ganun mga kamatay. Tumatay siya. Grabe yun. Yun nga, batang-bata pa. Lumos ng Maynila. Dito sa Maynila, dito siya namatay. Dahil hindi niya bit yung ano dito, yung klima. Sana yung tatay ko sa pagbubukid. Siyempre dito, kaming mga anak niya ay halos karamihan kasi dito na nakatira. Bumakas yun dito.
walang ginagawa. Di katulad doon sa bukid na maaga pa lang, hakbas na doon sa mga damo, naglilinis na doon sa mga sagingan, mga ganyan. Kumbaga na exercise, dito, hindi na siya na-exercise. Yun ang ikinamatay ng tatay ko, nung wala na siyang exercise. Masanay siya sa, kasi pagbubukid mga ka-business. Yan ang dahilan. Kaya, Bigla na lang siya inatake na eh. sa mga kabisnes natin, may mga magulang na malalayo po. Huwag mo natin kalimutan, bisitahin natin ang mga magulang natin habang Malalayo. Eh, pag malayo, talagang, yun sabi nga eh. Sabagay, sabi nga nila, malayo na malapit na. pag gusto mo talaga, kahit malayo man yan, eh, mapupuntahan mo talaga yan. Pero, kung minsan kasi, pagka ang pag-usapan ay financial, doon nagka-problema eh. Gustuhin mo man din, ay palibasa kasi nga, yung financial, yung lalo pa masahe, ay kung sobrang layo, tulad yan sa akin, Mindanao, ay kung hindi lang kay kuya, makakarating ba ako basta-basta doon? Dahil iniisip ko rin, yung ipamasahe ko papunta doon, igastos ko na lang doon sa mga kuwan, o kaya ipadala na lang kasi kano pamasahe papunta doon, di ba? Magpadala ka na lang kasi yung pupunta ka doon. Pero yun nga rin, ang sabi naman ng iba, hindi rin kasi mababayaran sa salapi. Yun ba yung pangunguwila mo na sa mga magulang at makita mo talaga sa personal, mayakap mo ng personal, iba kasi talaga rin yun. Siguro kung mga kabisit napanood nyo yung vlog ni Kuya nung nagkita kami ni Mama, talagang nasasabik talaga ako makita si Mama ng personal. Grabe talaga, tumakbo talaga o pa ako sa sakyan Kasi yung mismo sa mga magulang na nung araw sobra-sobra kasi, nung naoperahan ka, wala siya dito hanggang sa gumaling ka. Yan, nung nalaman niya na nagkaganyan ka, hindi siya makapaniwala kasi malakas ka na. Oo, hindi siya makapaniwala. Grabe, iyak na kahit ano pong pakikipag-usap namin sa cellphone sa kanya, hindi ka po makakasingit kasi talagang siya yung lahat nasasagot. Hindi ka makakapagsalita pag kausap mo siya sa cellphone. Sobrang grabing iyak niya, hindi po siya nakakain ng time na yun. Sa pag-aalala po siya. Pangalan niya po Muntik na nga niyang maibinta yung lupa namin doon, yung yuga namin, kasi para lang ituwang sa akin dito noon. Muntik niya nang maibinta yan. Huli na lang, hindi niya rin nabitawan kasi yun ang pangunahing pinagkakitaan niya na lang dito eh. Wala naman siyang ibang kakitaan kasi nga matanda na rin, hindi na pwedeng hindi naman kung makapagbukid talaga lang yung dikdikan sa bukid, hindi na po eh. 60 plus? Tanda na si Mama. Pero mas matanda papa ko. Papa ko kasi 79 na. Sabi ko nga eh, kung nagpagawa siya ng bahay doon, mga ka-business, sa tulong ng mga kapatid ko yung pangunahing ako, bihira lang ako nakapagpadala, bihira lang talaga, halos wala nga kasi nga, naintindihan naman ni Mama din na ako, may marami akong mga anak. Yung mga kapatid ko ang nagpursige, yun nga sabi ko sa kay Mama, kaya ano lang po, makasakali sa pagkataon na to, andito ako sa ka-business family, makasakali, lalo pat katulad ngayon, sabi ko nga nabigyan ako ng oportunidad na magkaroon ng YouTube channel, sabi ko nga kay Mama, baka sakali lang, baka ako naman makabawi sa'yo. Ayaw nga akong pauwiin nun eh. Sabi nga niya nung kinabukasan kasi umuwi na agad kami. Uwi na agad kayo. Gusto niya sumama. Alam ko pagdating sa mga biyahe, hindi na ganun yun ka-komportable pag isama mo pa yun. Kasi ang biyahe namin, paikot pa Davao pa kami. Kasi matagtag yun. Sakit ang ulo yun eh. Ano yun pa naman yun? Laging hinda yun, nung nahihilo. Sabi ko, huwag na lang munang sumama kasi medyo ang travel namin ngayon ay hindi basta-basta ito kasi iikuti namin itong Mindanao. Wala rin po ako masabi dun sa biyanan ko na yun. Sabi niya, ay ganun ba? Oo. Kasi gusto sumama yun.
huwag na lang muna, huwag mo lang isapalaran muna yung sarili mo dahil itong biyahe na to, pang mga bata-bata pa ang katawan. Kasi, siyempre, layo nga naman. Yun, ano yun, parang na ano yun, nung umalis kami. Parang idinaan lang niya sa tawa-tawa, pero ang totoo nun, ano yun, nalulungkot. Umiyak yun. Umiyak yung tatago. Sabi ko, di ba, di ka ako, makakaroon tayo, bawi din ako, masabi ko. Eh, ang pinapagawa niyang bahay doon, nakita ko. Napicturan ko nga yun, nakita ko nga ni Kia yun, mga kabisita. Nakapaikot na, blocks. Hindi man siya ganun kalaki. Sakto lang din kasi mama lang naman doon. Tsaka yung kapatid yung punso. Gusto yan po kasi magkaroon din ng sariling bahay. Oo, kasi yung bahay nga namin doon, yung tinirhan namin doon, iba na kasi nagpamay-ari. Nandun kami, kay Chris, shout out sa'yo. Maraming salamat na napatuloy nyo kami dyan. Pag dito, amin yun lupa namin yun, luti namin yun. Laking luti yun, mga kabisnes. Ngayon, gusto ni mama na makagawa ulit yun. Mayroon siyang naipagawa. Maliit lang, hindi naman kalakihan, pero okay na kasi simentado naman siya. Simento. Nakita ko nga doon, napasilang ko, may mga hollow blocks yung naka-impact doon, naka-simento. Sabi ko nga kay mama, di ba mawala itong mga simento mo rito dahil nandun lang sa isang kubo-kubo na wala namang hindi naman sarado yun basta may bubong lang, di nababasa yung simento. Sabi ko nga sa kanya noon na huwag mong patagalin yung simento dahil titigas yan, kailangan maipaikot na agad dito sa kanyan, block, maimasa na kaagad. Oo nga, naghihintay pa siya ng saktong pagkakataon kasi kulang pa daw sa budget. Sabi ko, ma, hayaan mo, makakabawi din ako. Gusto nga bumakasin ulit dun yung ako lang. Kasi ako kahit mahal ba masahe. Huwag ka nang bumalik. Hindi ka nakasama. Huwag ka nang bumalik. Dali mo na lahat ang gamit mo. Ang pira. Kailangan talaga laging buntot maya. Gusto mo, mag-iwala na tayo. Ayun, mga kabisnes. Layo kasi mga kabisnes magkano pa masasir plano mo? Matuklas yata. Natuklas ko 3. Ayoko na sumakay mo. Hindi kasi mga kabisnes, pagka magpapakasyon ka doon, mag-bus ka rin lang naman. Ako, bugbog sarado ka. Lalo, nandiyan Stinay. Ako, kawawa, Stinay dyan. Ayun po, mga kabisnes namin naman, salamat po na makarami sa pagsama niyo po sa akin. So, yun po, mga kabisnes, salamat po. God bless po sa ating lahat. Support lang po, lagi, kabisnes sa Hindi po kami pagsawaan po. Kabisnes sa family, Papa Dins TV, Papasundot, no? At sa lahat ng mga kagwangs, Buswaki, thank you very much din po. Tapos, siyempre yung mga reactors ng kabisnes official. Magigiting ng mga reactors. Thank you. Naalala ko pala, yung si Ma'am Flores, napadaan sa akin yung video. Yung video niya, may short video siya mga kabisnes. Thank you very much po, Ma'am Flor. Ma'am Flores, thank you. Napanood ko yung napadaan lang sa cellphone ko. Naalala ko tuloy. Inano ko yun, i-share ko kaagad sa nila para di maalis. Naalala ko yung lahat yung nasa ospital ako. Lahat po nakatanim pa sa utak ko. Yung time na yun nga, na nagsalukuyan nga na ospital ako nagpapagaling. Binanggit niya doon. Miss na natin si Kuya Buknoy. Dami siyang marami siyang nabanggit din na salamat ma'am. Na-appreciate ko po yun ma'am yung inyong pag-alala din. No? Alam ko naman lahat ng mga reactors ay nag-alala sa akin sa mga pagkakataon na yun. Salamat sa inyong lahat mga kabisnes, mga magigiting na mga reactors natin sa kabisnes official. At sa pangunahin po sa KB talaga. Thank you talaga ate at kuya. Thank you very po. much. So po mga kabisnes, never say goodbye. Tomorrow is another day. Birabanat ng tayo. Kuya, advance happy birthday. Advance happy birthday. Saka Love you, kuya. Si Bay ngayon. Bye, happy birthday. Bye.
Happy birthday, bay. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Bay, makakain kami niya bukas ay, bukas ba? Hindi pala. Hindi pa sa Next ano day pa pala. So, ayun po mga business. God bless po sa ating lahat. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dio, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimulan sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve,